Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay, nandito naman po tayo. Ito po si Dr. Jeff Ho. Live consultation po ito. Today is January 2, 2026. At nagpaalam naman rin po ako sa nanay ng pasyente, no? So, Mrs., papayag naman po kayo na i-video natin yung consultation natin, no? Opo, Doc. Ayun. So, at least. Anyway, ano pong problema niya? Ubo, no? Ubo, Doc. So, ilan araw na po yung ubo niya? 30, 31, 1, 2. 2. Apat na araw na. Doc, pati yung lagnat. Fever. Lumalala po yung ubo niya. Opo, Doc. Lumalala. Okay. May sipon rin po siya. Opo, Doc. May labas po niya yung plema? Hindi, Doc. Hindi siya marunong maglabas ng plema? Hindi, Doc. Okay. So anyway, oops. Anyway, kayo po mga magulang, kahit hindi marunong yung mga anak ninyo na ilabas nila yung plema, huwag kayong magalit sa mga anak po ninyo, ha? Kasi hindi naman ibig sabihin na pag hindi sila marunong na ilabas nila yung plema, hindi sila gagaling. O kaya, baka tatagal yung pagaling nila. Hindi po mangyari yan. It does not affect the duration of the cough or the patient's recovery. No? Kahit hindi nila alam na maglabas ng plema nila. Okay, so huwag kayong matakot kung hindi sila marunong na ilabas na yung plema. Kasi, after all, kung ilulunok po nila yung plema, wala naman talaga ibang puntahan kung hindi nila ilabas yung plema. Walang ibang puntahan except ilulunok nila. No? Kasi pagdating dito sa taas, yung plema nila sa lalamunan, ilulunok talaga nila. Kasi wala naman talaga ibang puntahan. Okay? So sa paglunok ng plema, wala po masamang effect sa anak ninyo. Kasi unang-una, mamamatay yung mikrobyo sa loob ng stomach, sa sikbukra. Mamamatay yan, kaya huwag kayong matakot. Pangalawa, ang plema po, may konting proteina pa. At theoretically, pwede ho ma-recycle itong proteina sa kanilang katawan at gamitin ng katawan yung proteina na galing sa plema. Kung hindi ito masisira sa asim ng sikmura, yung proteina na galing sa plema. Kasi meron tayong proteina na galing sa plema eh. It could be in the form of glycoprotein or mucoprotein. Kaya huwag kayong magalit sa mga anak nila kung hindi sila marunong na ilabas nila yung plema. Okay, anyway, sa kwento ng nanay, may lagnat na. No? Okay? Meaning, malamang may infection na talaga kahit hindi ko pa napakinggan yung baga ng pasyente. No? Kaya napaka-importante po yung question and answer portion na tanungin po natin ng maayos at maigi kung anong nangyari sa pasyente at kung anong characteristic ng ubo niya. Okay? At lalong lumalala. So, ibig sabihin talaga may infection. No? At saka, at the same time, may sipon po siya. No? Okay? Which is part of the infection. No? Okay? So, kasi unang-una, ang mikrobyo, bago makarating sa baga, dadaan muna sa ilong. Kaya doon po mag-umpisa yung infection ng ilong at lalabas talaga yung sipon ng pasyente. No? Okay. So, 4 na araw na po yung ubo niya at may lagnat. At lumalala po yung ubo niya. Pwede ko malaman anong kulay ng plema niya? Hindi siya marunong. Okay, maglabas. Okay. Titingnan po natin, ha? Mga malalim. Sige. Lalim. Sige pa. Ginawa lalong, Doy. Ginawdaglaw. Sige. Ginawdaglaw. Pahinga. Sige lang. Bisaya man siya, no? Yes, Doy. Sige. Ang ginawdaglaw, Bisaya, nasa hinga ng malalim. So anyway, meron tayong marinig na plema, no? Okay? Nasa baga niya. Ang tawag po natin yan, rales or crackles. Pag meron po siyang plema sa baga, 100% sure po tayo na ito po ay pneumonia. Sa Tagalog o Bisaya, pulmonya. At hindi na po kailangan ipa-chest x-ray in order to confirm kasi mas accurate ang pag-examine sa pasyente. Okay? We can do away with chest x-ray kasi minsan
may marinig tayo ng plema, na sure tayo may pulmonya, pero pagdating sa chest x-ray, wala tayong makita ng plema. Negative ang chest x-ray. Pero hindi ibig sabihin na pag negative ang chest x-ray, walang pulmonya ang pasyente. Lalo na pag meron tayong marinig na plema sa physical examination. Okay? So, we can do away with chest x-ray as well as hindi na po kailangan natin examine yung CBC or complete blood count. Na kadalasan, pag may infection, mataas talaga ang white blood cell count nila. At sa differential count naman, mataas po kanilang neutrophil count. So, para hindi na po gagastos ng malaki yung mga magulang ng pasyente, huwag na natin ipal-laboratory test. Kasi, malinaw masyado ubo ng ubo, no? At saka may plema sa baga. Malinaw masyado na ito po'y pneumonia. Well, sa ubo, pwede tayong magbigay ng salbutamol na syrup. Sa sipon, pwede tayong magbigay ng Simdex na syrup. At saka, sa antibiotic naman, usually, kadalasan, nag-umpisa po tayo ng cefalexin na suspension. Maraming salamat po.